Baka sakali matulungan kita, halos pare-pareha sila ng sitwasyon mga kababayan ng mga dating natulungan ko, gaya po ni Kuya Oliver. Yung sitwasyon, talagang nakaganyan na lang, niyayakap na lang nila yung kanilang tuhod. Ang pagpunta na to ni Daddy Frankie, no, sa ibang lugar kung saan nandoon siya ngayon nagmi-mission, patunay lang to na marami pa sa ating mga kababayan yung talagang mas nangangailangan doon sa mga taong natulungan niya na people. At yun ay nakikita natin sa kada vlog na kanyang sinishare sa atin at kanyang mga tinutulong. Dito sa aking bibigyan ng reaksyon sa video ko na to ay isa ring patunay na naman na kung may Oliver, no, sa Paniki, meron din doon sa lugar na pinagmisyonan nila Daddy Frankie na kung saan may kaparehong sitwasyon. Although medyo mas malala ng konti, no, si Kuya Oliver, compare mo dito sa bagong vlog ng Daddy Frankie, patunay lang ito na talagang maraming mga Pilipino ang hindi natin alam, no, na may pinagdadaan ng mas matindi pa sa atin. Kung ano man po yung aking gustong bigyan, sinasabi sa content ko na to, yun po ang ating bibigyan ng reaction. At kung bago pa lang po pala kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po, and pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. At lagi po kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihan fake news. Okay? So, ito nga po, no? Meron pong bagong vlog si Daddy Frankie na kung saan, no, mayroong lumapit sa kanya na kapatid mismo. No, siyempre, sa tulong na rin yun ni Sir Butete, kasama ni Daddy Frankie ngayon, na umaalalay sa kanya. At itong kanyang tinutulungan ngayon ay halos may kapareho, no, ng sitwasyon kay Oliver. Nakilala naman natin si Oliver, paano ang nangyari sa kanya, di ba? Although, kumbaga, compare kay Oliver, mas malala si Oliver, no? Kaya lang, yung sitwasyon, gano'n din. Kaya lang, ito, depression. Depression yung naging parang sinasabi ng kapatid. Okay? Na humingi ng tulong kay Daddy Frankie para sila ay bigyan ng alalay, no, sa sitwasyon ng kapatid. Actually, if yung findings is depression lang, no, curable eh. Curable pa naman yun. Yun nga lang, kailangan na talaga ng cooperation ng pasyente at yung constant reminder and follow-up and paalala, no, ng mga taong nakapaligid dito sa ganitong klaseng tao. Okay? Kung ano man po yun, allow me to share portion part of the video ni Daddy Frankie na nagpapakita ng sitwasyon nitong si Kuya Fabian, no? Yun po yung pangalan ng bagong tinutulungan ni Daddy Frankie ngayon na, ayan, as you can see, no, parang si Kuya Oliver, nakatalong kulang. Tiklop yung tuhod, hindi kumikilos, okay? Pero nakakausap. So, ang aking isi-share lang po sa inyo ay yung portion ng video ni Daddy Frankie. And kung hindi niyo pa po ito napapanood, please watch on his channel and let's continue supporting, no, Daddy Frankie para sa kanyang mga atika. Okay? Po, habang no, baka sakali matulungan kita, halos pare-pareha sila ng sitwasyon mga kababayan ng mga dating natulungan ko. So ito, kung papansinin ninyo, na kadena yan. No, may kadena yan si Kuya Fabian. Ayan. Makikita niyo yung kadena yan, nakakatali siya dyan. Kasi kapag nakakawala daw siya, malayong lugar yung napupuntahan niya kung saan siya nakakapunta.
And kaya siya nandyan, isolated. Kaya lang sobrang isolation yung ginawa ng ate. No? Parang kapatid niya yung nag-aalaga sa kanya. No? Pero dalawa na lang sila. Okay? Medyo malayo ng konti. Yung sitwasyon ni Kuya Fabian, pareho ni Oliver. No? May similarity. Pero in case of kapatid, itong si Kuya Fabian, isa na lang yung natitira niyang kapatid, yung babae, na siyang lumapit kay Daddy Frankie. And meron pa siyang isang kapatid na tomboy na same case, no, kay Kuya Fabian. Depression din. So ito si Kuya Fabian, yan, nakatali siya, nakatalong po, and yung bungkus nung portion na yan, dito ba, yung banda na yan, no, ay yung kanyang hinubad na salawan. No, so nagtambakan na dyan yung dumi. Okay, hihuba rin, tapos dyan na lang matatampak. Ganyan yung sitwasyon nitong si Kuya Fabian. Hindi maalagaan ng husto ng kanyang ate, kasi nga, meron din siyang mga anak na inaalagaan, and kapus. No, kapus talaga sila sa buhay. And most of mga tinutulungan talaga naman ni Daddy Frankie is yung mga kapusat malayo sa city or malayo sa town proper na kung saan, no, pwede silang makahingi ng tulong agad. Itong sa case na to ni Kuya Fabian, he was isolated from the house of her sister kasi naninira siya ng gamit. Yun yung explanation ni ate. Okay, so let's continue. Kagaya po ni Kuya Oliver, yung sitwasyon, talagang nakaganyan na lang, niyayakap na lang nila yung kanilang tuhod. At talagang wala silang alam sa buhay. At ayon sa pamilya, mga kababayan, hindi po alam. Ayon kay ate, hindi alam kung bakit nagkaganito. Hindi nyo pa po ba siya nadala sa pagamutan? Nadala na po. Kaya lang po, ng doktor, depressed po siya. Depressed talaga. So yun, depression. No, depression yung cause. Kung bakit siya depressed, well, sabi ni ate, paring loss of the parents, no? Pero nasa 30-something na tayo si Kuya, so hindi rin sigurado si ate kung anong cause of depression. Kasi sabi niya lang, baka raw, yung pagkawala ng kanilang mga magulang, yung reason. No? So, I think it's more than that. So, napapagamot naman siya before, kaya lang hindi masustain. Unang-una ka po sa pera si ate. Ang asawa niya nagtatrabaho and matagal, parang 3 months bago sumahod. So, bago pa makuha yung sahod, nagkautang-utang na si ate. So, ganun ang diskarte niya sa buhay. Kaya, kahit na gusto niya man, no, actually, mananduro yung kagustuhan niya na mapagaling, matulungan yung kapatid niya. Ang problema, kapos siya sa financial support. Kaya, nandiyaraan na lang siya nakatali, no, kahit gusto niyang lagyan ng trapal or lagyan man lang ng dingding yung lugar na kung nasaan si Kuya, hindi niya magawa kasi nga salat talaga sila sa buhay. Kaya talagang natuwa siya nung nalaman niya na si Daddy Frankie ay nandiyaraan sa lugar nila. No, at maybe nilapit din siya ni Sir Putete, yung isa ring vlogger na kasama niya, na taga dyan talaga sa lugar. Tapos, hindi siya nabigyan ng gamot, hindi natuloy-tuloy. Nabigyan po, kaya po, parang na-stop sir ba, hindi na tuloy-tuloy. Kasi pag ma-okay siya sir, hindi naman siya pupunta doon sa Davao sir, hindi na siya sasama. Wala po akong sir ba nga, talagang ipunta siya doon. Kasi every 15 days sana yun sir, mag-check up siya doon. So ito rin, no, ito rin minsan yung problema sa mga katulad ni Kuya Fabian. Oras na mag-okay, no, tinitigil. Like, Spolibig, di ba? Yung isa sa mga tinulungan din ni Daddy Frankie. Nung nag-okay, ay nung nagkakaramdam siya ng side effect na parang nanghihina siya, which is part of recovery period niya, no? Tinitigil. So, ganun din ito si Kuya Fabian. Pag nakakaramdam siya or nagiging okay siya, katulad ng sinasabi ni ate, maayaw siya. So, siyempre, kahit na papano, kita niyo mo yung katawan ni Kuya na yan, maybe during that time na medyo okay pa siya, na malusog pa siya, malakas. So, hindi kaya ni ate na siya ay persahin. So, wala siyang choice kundi hayaan. So, pag hinahayaan, ganyan yung nangyayari. No? So,
kailangan talaga nito ng someone who can control him. No? Ang problema nito, kung ganyan yung sitwasyon, kahit natulungan ito ni Daddy Frankie, di ba? The possibility of going back again to this condition ay malaki. No? So, ang the best para sa akin, no, na magagawa ni Daddy Frankie, dahil isang buwan lang naman sila dyan sa lugar na yan, is to endorse them to DSWD. No? DSWD na ngayon yung dapat mag-monitor sa kanila. Ang tanong, di ba? Ang malaking tanong sa suggestion ko na yan is, kaya ba? Meron ba? Capable ba? May budget ba ang DSWD sa lugar na yan? No? Yan bang lugar na yan nila Kuya Fabian ay napapasok ng DSWD? And if ever ba nakupkupin ng DSWD yan, no? Kailangan pa ba ng financial support coming from the family? Or, no? Kasi may pamilya eh. Bibisita-bisitahin na lang kaya ng DSWD yan? Kasi yun yung magiging problema, katulad na sinabi ni ate, di ba? Na kapag nagiging okay si Kuya Fabian, tumatanggi na siyang magpunta ng follow-up check-up doon sa lugar na sinabi niya. Di ba? So, yun yung nagiging problema. So, ang kailangan dyan is someone to control him or to guide him. Dahil pag wala yun, kahit na ganyan yung intensyon ni Daddy Frankie na siya ay tulungan, na hindi naman kaya ni Daddy Frankie mag-stay dyan forever dahil 1 month nga lang, mahirapan siya. So, if not DSWD, maybe Sir Butete, no, na siyang aalalay, and maybe through Sir Butete, no, siya ngayon yung mag-monitor. No, pwede rin ganon, pwedeng gawin nila. Ang mahalaga dyan, there should be someone, no, more than kay ate, na magpapasunod dito kay Kuya Fabian. Dahil kung hindi nila gagawin yon, like what ate saying, useless yung magiging effort nila para mapagaling siya. Dahil tandaan natin, yung mga may ganitong case na malahat ng inalagaan ni Daddy Frankie ay maintenance na ang mga gamot na ininom. No? Curable yung sakit ni Kuya Fabian. Ang problema is consistency on maintaining those medications na kailangan. No? So, dapat meron talaga magre-remind, magpapaalala at mag-guide kay Kuya Fabian. And sana, no, kung hindi man kayanin ni Daddy Frankie na mag-stay dyan, there should be someone, like maybe Sir Butete, no, if malapit lang naman siya dyan. Hindi katulad ni Daddy Frankie na talagang ang layo, di ba? Na sobrang layo. So maybe, ito siguro yung pwedeng gawin ni Daddy Frankie na pagtulong niya sa mga beneficiary niyang malayo sa lugar. No, through other vloggers, charity vloggers, like nito si Sir Butete. Okay, so let's hear more from ate. Tapos pag ma-okay siya, hindi na siya pupunta, sir. Hindi ko na maano siya. Tapos magtuloy, magbalik na naman. Oo, ano naman siya, sir. Punta siya saan niya gusto. Hindi ko na mapigilan siya, sir. Kasi sa totoo lang, yung mga ganitong pasyente, once na nasimulan na ipagamot, tuloy-tuloy na ang maintenance. So, maintenance na po yun. Para hindi sila bumalik, para nakokontrol nila yung sarili nila. So, yun, katulad ng sinabi ko, di ba? Which is, yan naman yung nakita natin sa lahat ng pasyente ni Daddy Frankie. Maintenance na. No? Yung mga gamot na iniinom nila. Bukod sa maintenance ng mga gamot nila, kailangan pa rin silang constantly monitored by the family. No? So, isa sa magiging hinaing dito ni Daddy Frankie is yung paano niya masusustain yung pag-support dito kay Kuya Fabian. No? Dahil nga medyo may katigasan ng ulo kapag nagiging okay. Okay? So, katulad ng mga ginawa dati, ni Daddy Frankie, pinaliguan nila, binihisan, no? Binigyan ng maayos na damit, and hindi siya kasing dungis ni Kuya Oliver.
Pero yung sitwasyon, no? Kuya Oliver, ganun din naman nangyari dyan. For sure na depressed yan, something happened to him na until now hindi pa maliwanag, di ba? But mas malala yung sitwasyon ni Kuya Oliver kumpara mo. Okay, kaya lang nung nakita siguro natin, karamihan sa atin, no? Nung nakita yung sitwasyon ni Kuya Fabian, all of us, no, inisip natin yung sitwasyon ni Kuya Oliver. And I hope si ate hindi katulad ni nanay. No, sana talagang ang purpose niya is really to help the brother. Now, ngayon, pinalapit dyan. So, for sure, may mga follow-up pang video gagawin dito si Daddy Frankie. At yun yung gusto kong magkaroon sana ng linaw. No, yung agam-agam ni Daddy Frankie kung paano niya masusustain. It's either DSWD, no? Na hindi natin alam kung may pondo or nakarating na sa lugar na yan, or si Sir Botete, no, ang bigyan ng task ni Daddy Frankie to monitor and to help with the financial support itong si Kuya Fabian, no? So yan po ay ilan sa ating aabangan, no, dito sa bagong beneficiary ni Daddy Frankie. And of course, yung iba pang ating napanood si Kuya Ombot pala yun, and the rest of those mga beneficiary niya dyan sa bago niyang mission sa lugar na yan, sa Surigao, sa Davao, kung saan man yan, no? Na subaybayan at suportahan pa rin natin sila. Okay, so issue lang po tayo, walang personalan, at lagi po kayo mag-fact check para hindi po kayo magpagsabihan fake news. Hanggang dito na lamang, maraming salamat.